Nananatili ang direktiba ni Pangulong Noynoy Aquino sa pagtuon ng mga kinaukulang ahensya sa epekto ng Bagyong Ruby sa bansa. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, nais sa Pangulo ang patuloy na pagpapaabot ng tulong sa mga apektadong mamamayan. Nag-uulat si Rocky Ignacio mula sa Malacanang. Live! Maraming salamat. Ipinagutos nga ni Pangulong Aquino na agad maiparating ang kaukulang tulong sa mga naapektuhan ng Bagyong Ruby. Bagamat nagkasakit, patuloy anyang nakatutok si Pangulong Aquino sa sitwasyon. Samantala, tuloy na rin ang biyahe ni Pangulong Aquino patungong South Korea para dumalo sa ASEAN-South Korea Commemorative Summit ngayong linggo. Ipinagutos si Pangulo Aquino pananatiling nakatuon ang pamahalaan sa epekto ni Ruby sa kabila ng paghina nito. Inaasahan kasi ang pag-ulan pa sa ilang bahagi ng bansa kahit inalis na ang storm signal ng Pag-asa. Nais kasi ng Pangulo ang patuloy ang pagpapaabot ng tulong sa mga apektadong lugar at pamilya hanggat hindi pa nakakabalik sa kani-kanilang tahanan. Our officials from NDRRMC are conducting aerial inspections to see the extent of damage. Yung National Government Frontline Team po natin sa Eastern Samar, ang task po nila ngayon ay maabot yung mga barangay at ma-distribute yung mga family food packs at iba pa hong relief goods para doon sa mga barangay. Kahapon po kasi, nagsimula na po sila ng distribution. Dumating po doon si Secretary Dinky Soliman. Tangan ho yung 3 batch na pabalik-balik galing ng Cebu. Yung C-130 po yata at saka yung BRP Dagupan City ng Philippine Navy ay expected na darating din po ngayon. At nagde-distribute na po sila nung mga family food packs po natin saka nung mga bigas. Balik trabaho ang Pangulo ngayong araw matapos magkasakit. Nitong nakaraang linggo pa niya masama ang pakiramdam ng Pangulo. Magkagayunman na natili itong nakatutok sa sitwasyon ng pananalasa ni Ruby. Ipinabot na rin ng Pangulo ang pangmanhin sa hindi niya pagdalo sa First National Competition Conference sa PICC sa pamamagitan ni Justice Secretary Laila De Lima. I was able to communicate with the President late last night, as well as early this morning, and the President did tell me that yes, he's feeling a little unwell, but he intends to, which is primarily the reason why he could not make his 10 a.m. engagement in which the Secretary of Justice represented him. But the President did also tell me that he intends to go to his office here in Malacanang. Hindi ko po alam kung dumating na, but he said mga 1 o'clock darating na po yan. Because this morning he was also continuing to receive assessments. Ngayon po medyo mas bumibilis na yung nakukuha nating information doon sa mga ibang areas na tinamaan. So the President continues to receive these updates. Also, I was told that the President inquired about the distribution, the progress of distribution in Eastern Samar, and the figures were sent to the President this morning. Bagamat hindi natamo ang target na zero casualty, kinilala naman ng palasyo ang mahigpit na pakipagtulungan ng lokal na pamahalaan sa national government sa pagpapatupad ng kahandaan para maibsan ang pinsala ng malakas sa bagyo. It's good that we start seeing that the culture is slowly changing. We hope that this will continue and that local government units like national will continue to strive to achieve that system that may not be perfect, but will always help to achieving zero casualty. So, competition is good for your constituents, especially when it comes to disaster risk mitigation. Sa kasalukuyan ay patuloy na sinisikap ng Department of Energy ang pagbabalik ng supply ng kuryente sa loob ng 2 linggo sa Samar, habang ang DPWH ay ang pagsasaayos sa mga nasirang infrastruktura. Tiniyak na rin ng Department of Budget and Management na may sapat na pondo ang pamahalaan para tulungan ang mga naging biktima ni Ruby. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Rocky Ignacio.